Pakiulit? Magkasalubong ang mga kilay na sabi ng papa ni Amanda. Sa sinabi ni Hendrix na buntis si Amanda at siyang ama. Ang naging paliwanag ng lalaki hindi nila sinasadya ang nangyari. Nalasing lang sila. Hinayaan ni Amanda na itong gumawa ng kwento. Nasa tabi lang siya ng kaibigan at nakikinig. Pinipigilan lang din niya ang sarili na umiyak. Tito, hindi po namin sinasadya. Patawarin niyo po kami. Nakayukong sabi ni Hendrix. Lalo siyang nag-guilty dahil wala naman talagang kasalanan ng kanyang best friend. Pero itong sasalo ngayon ng galit ng papa niya. Hindi sinasadya? Umalingaw-ngaw ang tinig ng papa niya sa buong sala. Napapikit siya ng mariin at parang may pumupukpok ng martilyo sa dibdib sa sobrang kaba. Pagkatapos niyon, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Pakiramdam ni Amanda pareho sila ni Hendrix na hindi humihinga. Nang tumingin sa papa niya, parang gusto niyang lumubog sa kinauupuan dahil ang sama ng tingin nito. Expected niya na yon, pero iba pa rin kapag naroon na sa mismong sitwasyon. Anong plano niyo? Tanong ng papa niya na medyo kalmado na, pero magkasalubong pa rin ang mga kilay. Sasagutin ko po ang lahat ng gastusin ni Amanda at ng bata. Tito, maagap na sagot ni Hendrix. Dapat lang, sabi ng papa niya. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Po? Gulat na tanong ni Hendrix. Kakausapin ko sila tungkol dito. At kailan niyo balak na magpakasal? Ayokong lumaki ang tiyan ng anak ko nang hindi kayo na ikakasal. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Napakapit ng mahigpit si Amanda kay Hendrix. Papa, hindi naman po namin kailangan magpakasal. Hindi naman po namin to sinasadya. Singit niya. Nandyan na. Sinadya o hindi, kailangan kang panagutan ni Hendrix. Napatingin siya kay Hendrix pero hindi niya mabasa ang reaksyon nito. Alam niya na biglang gusto na nitong umurong sa plano. Pero naroon na sila at kabaliwan ang bawiin ang lahat ng sinabi. Papa, wala kang planong pakasalan ng anak ko? Tanong ng papa niya kay Hendrix. Nakakatakot ang tono nito. Parang isang maling sagot ay magwawala na. Hindi naman sa ganon, Tito. Yun naman pala eh. Papa, hindi namin kailangan magpakasal. Lakas loob na giit ni Amanda. Bahala na, basta hindi niya isasali si Hendrix sa kanyang gusot. At hahayaan mong hindi magkaroon ng normal na pamilyang apo ko? Galit na baling ng papa niya sa kanya. Napipi na naman tuloy siya. Minsan lang magalit ang papa niya at kapag nagagalit, wala talagang nakakapagpahinahon sa kanilang magkakapatid. Amanda, tawag ng mama niya na hawak ang dibdib kaya agad niyang dinaluhan. Ganoon din ang papa niya. Makinig ka sa papa mo, sabi nito sa pagitan ng malalalim na paghinga. Ma, kinakabahang sabi niya. Dadalhin na po namin kayo sa ospital. Hindi na. Pero hindi nila ito sinunod. Nagmamadaling isinugod nila ang mama niya sa ospital. Walang kumakausap kay Amanda habang naghihintay sila sa doktor, maliban kay Hendrix. Ang ate at papa niya ayaw siyang kausapin. Yun na nga bang inaalala niya. Kapag may nangyaring masama, siya talaga ang may kasalanan. Mabuti na lang at paglabas ng doktor, sinabi nito na wala namang seryosong problema at makakalabas din agad ang mama niya sa ospital. Sabi ko naman sa inyo, wag niyo na akong dalhin dito sa ospital. Nagpapanik kayo agad. Sabi ng mama niya pagpasok nila sa ward. Mabuti nang sigurado, ma. Sabi ni Ate Mean. Nag-aksaya kayo ng pera. Napapailing na sabi ng mama niya. Kapag para sa'yo, hindi yun pag-aaksaya. Sabi naman ng papa niya. Malambot ang ekspresyon. Binalingan si Amanda ng kanyang mama. Pag uwi natin mag-uusap tayo. Sabi nito, hindi naman ito mukhang galit. Nakangiti pa nga. Tumangulang siya at napabuntong hininga. Sorry, Drix. Hinging paumanhin ni Amanda kay Hendrix. Pinauwi na sila ng mama niya dahil ayaw daw nito na magpuyat siya. Makakasama raw para sa kanyang baby. Sa totoo lang hanggang sa puntong yon, ay hindi pa rin niya ma-absorb na may buhay siyang dinadala sa sinapupunan. You don't have to marry me. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko sila. It's okay, sagot ni Hendrix. Naguluhan siya. Okay lang? Hindi ka galit? Paglilinaw niya. Okay lang, papakasalan kita. Sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Amanda at tinitigang maigi ang lalaki. It must be one of his jokes. Joke yan, di ba?
Mukha ba ako nagjo-joke? Seryosong tanong nito. Bakit mo naman ako pakakasalan? Napapailing na tanong niya. Anong akala mo? Hahayaan ko na masira ang buhay mo dahil sa akin? Wala kang responsibilidad sa akin. Ito na nga bang sinasabi ko, kaya hindi magandang pakiramdam ko sa plano mo. Wala namang problema kahit pakasalan kita. Wala naman akong girlfriend. Pero paano pag nagkaroon na? Paano kapag nakilala mo ng talagang para sa'yo? Tapos kasal na tayo? Paano ka? At paano pag bumalik si Miguel? Lumabas din ang totoo, naghihintay ka pa rin kay Miguel. Malamig na sabi ni Hendrix. Paanong hindi? Anak pa rin namin tong nasa tiyan ko. Sa tingin mo ba pananagutan ka niya? Yung hindi nga niya alam na magkakaanak kayo, iniwan ka. Kapag nalaman niya na may responsibilidad siya, lalo nang kumaripas ng takbo yun. Hindi ko pwedeng bawiin ang mga nasabi ko na sa papa mo. Drex, wag mo nang ipilit. Hindi talaga ako papayag. Huwag mo na akong alalahanin, marami ka nang naitulong sa akin. If I have to tell them the truth, I will. At ang mama mo? Hindi nakasagot si Amanda. Hindi rin kasi niya talaga alam. Huminga na lang siya ng malalim, saka tumalikod para umuwi sa kanilang bahay. Alam ko na mahirap para sa'yo na matali kay Hendrix, lalo pa't sabi niyo nga, hindi niyo naman sinasadya ang nangyari. Sabi ng mama ni Amanda. Magkasama si Amanda at ang mama niya sa terrace ng umagang yon. Pinauwi na ito ng doktor, pero sa halip na magpahinga muna, sinadya siya nito sa kanyang kwarto at isinama sa terrace para kausapin. Pero anak, hindi na ito tungkol sa'yo. Tungkol na to sa magiging anak mo. Dagdag nito. Ang pagmamahal natututunan yan. At alam mo bang akong unang matutuwa kung si Hendrix ang magiging asawa mo? Kampante ako sa batang yun. Kesa dun sa dating boyfriend na ipinakilala mo sa amin. Napapikit si Amanda. Paano niya nasasabihin ngayon na si Miguel ang ama ng dinadala? Pero, paano naman si Hendrix? Mapipilitan yung taong pakasalan ako. Paano kapag nakilala na niyang babaeng mamahalin niya? Sapat na naman yung sasagutin niyang lahat ng gastusin, 'di ba? Hindi pa ba niya nakikilalang babaeng mamahalin niya? Tanong ng mama niya na nakangiti, yung tipong may alam ito na hindi niya alam. He's in love with you. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nakikita? Ako kasi matagal ko nang napapansin yun. There was too much tenderness in his eyes when he's looking at you. Ganun lang po talaga siya. Isa pa magkaibigan kami. Mahal niya ako bilang kaibigan niya. I don't think he will fall in love with me. Hindi niya ma-imagine na in love si Hendrix sa kanya. Ni minsan kasi wala itong ginawa na nagsasabing minamahal siya nito ng higit pa sa pagkakaibigan. Why don't you ask him? Si mama talaga. You're just saying that because you're a hopeless romantic. Lahat ng bagay binibigyan niyo ng romantikong kahulugan. Pero believe me, hindi talaga. Kung may ganun man, siguro naman magtatapat sa akin si Hendrix. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sabihin. Minsan kailangang maramdaman yun. At paano magtatapat si Hendrix kung alam niya na may ibang laman ng puso mo? Why don't you give him a chance? Buksan mo ang puso mo at papasukin mo siya. Buksan mo rin ang mga mata mo para makita mong sinasabi kong damdamin niya. Huwag kang manhid, anak. Parang lalong na-stress si Amanda sa sinabi ng mama niya. Ayoko pa rin pong magpakasal. Giit niya. Tunog ng mama kaawa na yon. Huli na, Amanda. Nakausap ko ng mga magulang ni Hendrix. Darating sila dito mamayang gabi. Pag-uusapan na natin ang kasal. Singit ng papa niya na hindi niya alam na nakikinig pala sa kanila. Biglang nanghina si Amanda. Bakit ayaw siyang bigyan ng pagkakataong tumanggi ng mga tao sa kanyang paligid? It was not as if she was doing that for herself. Ginagawa niya yun para kay Hendrix. Isa pa, si Miguel. Ayaw niyang ipagkait sa magiging anak nila ang katotohanan tungkol sa ama nito. Bakit hindi mo to pinigilan? Malamig na tanong ni Amanda kay Hendrix matapos ang hapunan kasama ang mga pamilya nila. They talked about the wedding while having dinner. Nag-usap ang mga ito pero hindi siya nakisali sa usapan. Napipilitan lang siyang tumango dahil tinitingnan na masama ng kanyang papa. Nakita rin niyang napapahiya ng mga magulang sa mga magulang ni Hendrix. Kaya kahit papano, nakisama na siya. There's nothing I can do, Amanda.
Sagot ni Hendrix na nakatingin sa malayo. Hindi niya mahuli ang mga mata ng lalaki mula pa noong dumating ito kasamang mga magulang sa bahay nila. Ano bang wala? Meron, Hendrix, meron. Pwede kang tumanggi. Giit niya sa mahinang boses. Pwede nga, pero hindi sila papayag. Anyway, it's my fault. Ideya ko to, kaya haharapin ko ang consequences. Hindi biro ang kasal, Drex. Wala tayo sa bansang may divorce. Hindi madaling makipaghiwalay dito sa Pilipinas. Wala pa man divorce nang iniisip mo. Sabi nito na natawa tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon ng gabing yon, nakita ni Amanda na sumulyap sa kanyang pinakapaboritong parte ng mukha ng lalaki. Ayoko talagang magpakasal, Drex. Seryosong sabi niya. Alam ko, sagot nito. May annulment naman, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo talaga kaya o kung may mangyari man sa hinaharap na kinakailangan natin maghiwalay, hindi kita pipigilan. Sa ngayon, pagbigyan na lang muna natin sila. Hindi mo ba nakikitang masaya sila? Unfair lang kasi sa'yo. Malungkot na sabi niya. Don't mind me. I'm okay. Ang intindihin na lang muna natin siguro ngayon ay ang baby mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon, Drex. Napapailing na sabi niya. Kapit ka lang sa akin, ako munang bahala. Niyakap niya ito. Walang panama sa'yo si Superman. Natatawang sabi niya habang nakakulong sa yakap nito. Seriously, hindi ko talaga alam ang gagawin ngayon. Pero magtitiwala ako sa'yo. At least for now, I'm not alone in this situation. Anong for now? Kailan ba kita pinabayaang mag-isa? Sabi ko nga. Natatawang sabi niya. Thanks, Drex. Salamat din sa Diyos at binigyan niya ako ng kaibigang gaya mo. Umabot ka talaga sa ganyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Sandra kay Hendrix. Nagkataong nagkasabay sila ng pagdalaw sa tea shop. At naikwento ni Hendrix kay Sandra ang tungkol sa biglaang pagpapakasal kay Amanda. Wala nang atrasan eh. Baliwalang sagot niya. Ang sabihin mo, nakakuha ka lang ng pagkakataon para mapasayo si Amanda. Pero sa tingin mo ba, tama itong ginagawa mo, ha? Paniner mo ni Sandra. Mabuti pa ang kaibigan. Alam ang damdamin niya para sa matalik na kaibigang si Amanda. Mabuti pa ito'y nahahalata iyon. Hendrix was in love with Amanda since he could not even remember when. Basta ang alam lang niya, ito na talagang babaeng pinangarap mula noon. I'm just helping her out. Pagtatanggol niya sa sarili. Pero may hidden motive ka pa rin. Hindi ako makapaniwala sa'yo, Hendrix. You're really this desperate? Hindi ka man lang natatakot na sa huli, ikaw din ang masasaktan. Paano kung pagkatapos ng lahat ng kamarteran mong to, hindi ka pa rin niya mahalin? Paano kung bumalik ang gagong Miguel na yon at sumama na lang sa kanya si Amanda? Paano ka? Oo, ganito na talaga ako kadesperado. Seryosong sagot niya. And if in the end, hindi pa rin niya ako minahal, at least may ginawa ako. At least sumubok ako. Humiling si Sandra habang nakatitig kay Hendrix. Hindi pa lang siguro siya naiintindihan ng kaibigan sa ngayon dahil hindi pa nito nasubukan ng ma-in love. Sa buong panahon kasi ng pagkakaibigan nila, hindi nagkaroon ng boyfriend si Sandra. Nakikita man na may nanliligaw sa babae pero wala itong sinagot o binigyan ng pag-asa kahit isa. At kahit kailan, hindi pa ito nagkwento sa kanila ni Amanda tungkol sa love life. Hanggang saan ang paninindigan ni Hendrix sa pag-ako sa responsibilidad kay Nicole. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.